Good news, ka-coffee. Abay, nababawasan po yung tao o yung bilang ng mga Pilipino na walang trabaho. Ibig sabihin, umuunlad po ang ating ekonomiya. And kailangan natin, siyempre, congratulate, siyempre, bigyan natin ng pansin ang efforts, no? Hindi lang ni PBBM, kundi efforts po yan ng buong administrasyon sa kanilang pagsusumika po na kahit pa paano, unti-unti ha, wag agad mag-expect ng mataas agad na pag-asenso ng ekonomiya. Unti-unti, little by little, ika nga, importante umuusad tayo. Diba? Congratulations sa bumubuo ng Marcos administration kahit papaano po umuusad yung ating ekonomiya. Paano natin nasasabi na umuusad yan? Maraming indicators ka, Coffee. Isa na nga dito, yung mga numbers na ito, employment rate, unemployment rate, yan po yung mga batayan. Kasi pag maraming Pilipino walang trabaho, walang kita, may taas ang poverty. Diba? Kung mababawasan yan, ibig sabihin, mare-reduce ang poverty. So yan yung mga indicators, mga indikasyon ng estado ng ating ekonomiya. Sa balitang ito, ka-coffee ng Philstar, nireport po ng Philippine Statistics Authority na bumaba po ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho. Nasa 1.6 million na lang po yan nitong December 2023. Medyo marami pa rin po ito, ka-coffee, pero kung ikukumpara natin sa previous numbers, maganda po itong performance na ito. Ibig sabihin, nabawasan sila. The number of unemployed Filipinos further decreased during the holiday season noong 2023, sabi po ng PSA. Sa isa pong press conference nitong Miyerkules lang, kanina lang po yan, sinabi po ni PSA Chief Claire Dennis Mapa, kanya pong i-report na ang number po ng mga unemployed persons na nagkakaedad po na 15 anyos pataas ay bumaba po yan ng 1.6 million. Ditong December 2023. Samantala po noong November, ito po ay nasa 1.83. So from 1.83 million, naging 1.6 na lang yan. A matter of 200,000 plus ka-coffee, yung nawala na o nagkaroon ng trabaho ng mga Pilipino. Ibig sabihin, yung pamilya nitong mga tao na ito, kahit papano, no, nakakakain na po ng mas maayos dahil meron silang regular na pinagkakakitaan. So indicator na umuunlad ang ating ekonomiya. This means that the number of jobless individuals decreased by 617,000 lower than the 2.2 million unemployed Filipinos in the same period noong 2022. Kamali ako sa computation ko, malaking bagay din pala ito, no? According to PSA, ito po yung mga sektor na may pinakamataas po na pagbaba ng employed persons, no, o ng unemployed persons. Wholesale, yan, minus 660,000 po. Yan mga motor vehicles and motorcycles. Kaya kung papansinin ninyo, ang daming gawaan ng motor, di ba? E-bike, dagdag pa yan ka-coffee. Sobrang dami. Actually, ito, isa to sa mga pinaka-maunlad na industriya, no? Gawaan ng mga motor, motorcycle parts, kaliwat kanan. Halimbawa nga lang sa amin, makikita mo, halos dikit-dikit na yung gawaan ng motor, Kasi improving yung industry na yan. Umuunlad yung industriya na yan. Actually, marami nagko-convert, May mga nakikita tayo ng mga tindahan, nagko-convert sila. Nagiging motorcycle shops, di ba? Kasi maganda yung industriya na yan. Mabilis ang kita. Administrative and support services, 250,000 less. Fishing and aquaculture, financial and insurance, and arts and entertainment. Ito yung tinatawag natin na creative industry. The PSA also reported that there were 6.01 million underemployed individuals or those who expressed a desire to have an additional job or hours of work in December 2023, a slight elevation from 5.79 million in the preceding month. The latest underemployment figures are lower than 6.2 million in December 2022. So, ano nangyayari? Bakit nagkakaganito yung ating numero? Actually, hindi pa totally nararamdaman itong mga investment pledges, investment opportunities na nakuha ni PBBM mula sa ibang bansa, no? Yung iba nagsisimula na kasi ni-report din naman natin 'yan na nagsimula na po, nasa initial phases na po 'yan, may na-hire na etc. Pero ibig sabihin, yung efforts, yung ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno under the leadership of Marcos Admin, nagbubunga. Kasi nga, sa mga indicators natin, nakikita natin na mabawasan yung mga Pilipino na nagkakaroon ng trabaho. Actually, kabit-kabit na yan Kasi ang poverty incidence, halimbawa, ang pangarap ng administrasyon na ito, ma-reduce into single digit yung poverty incidence. Ibig sabihin, 8 or 9% na lang yung poverty incidence pagsapit po ng 2028. Ngayon, nasa anong figure yan? Di ba? 20 plus yan. So, yun ang pangarap. So, paano may reduce ang poverty? Malinaw na solusyon dyan, magkaroon ng source of income. Di ba? Hindi man pwede dole out Hindi man pwede 4 piece lang
Hindi masosolve ang poverty ng purpose lang, pero nakatutulong ang purpose para masolve ang poverty. Opportunities. Magbigay ka ng opportunities. Magbigay ka ng trabaho sa mga Pilipino para makatulong para ma-reduce ang poverty. Isa yan sa mga paraan para umunlad at isa yan sa mga ginagawa ng ating administrasyon. And we have to congratulate this administration, Ka-Coffee, dahil kahit papaano nag-i-improve, no? Medyo gumaganda-ganda yung estado ng Pilipinas. Yes, meron pa rin mga produkto na medyo mataas po ang presyo, pero kung babatayan mo ang pangkalahatan, no, wag lang natin tingnan ang bigas kasi yung iba sinisingil out ang bigas, hindi lang bigas ang commodity. Diba? Sa ibang bansa mahal din po ang bigas. Pero kung titingnan mo yung number, yung inflation, bumababa rin yung inflation, yung pagtaas, yung bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin, nasa 2 something na lang yan, Ka-Coffee. Kung ikukumpara mo ng previous years, pumalo yan ng 8%. Diba? So kung titingnan mo ito mga indicators na ito, nagbabago. Sana nga, wag nang guluhin. Kasi kung guguluhin yan, may mga magpapanukala ng gulo, balik na naman tayo sa zero. Diba? Unti-unti na tayo umuusad. Pero may mga nananawagan na hiwalay itong Mindanao sa Pilipinas, etc. Pwede mag-lead sa kaguluhan. Imbes na ang pinoproblema na natin ngayon ay business expansion, babalik na naman tayo dito sa issue ng security. Kasi may kaguluhan na naman, di ba? Imbes na investors na papasok sa Mindanao para mamuhunan, babalik na naman tayo doon sa issue ng security, issue ng seguridad, di na tayo uusad. Cycle na naman tayo, forever na naman tayong mahirap. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga gustong manira sa administrasyon. Ayaw nilang umasenso ang Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit. Galit ba sila sa Pilipinas? Galit ba sila sa mga kapitbahay nila, sa mga kamag-anak nila na ayaw umasenso? Diba? Unti-unti na tayo eh. Ito na tayo, papaangat na tayo. Sisirain nyo yung status quo. Diba? Sisirain nyo yung momentum. Selfish yan. Selfish act. Huwag tayo maniniwala sa mga pinagsasasabi nila. Kasi kawawa tayo. Apektado tayo, Ka-Coffee. Apektado ang bansa. So, anyway, sige. Ano sa inyo dyan? Comment sa ating comment section, Ka-Coffee. Please like guys, kay Eloy, happy viewing po sa inyo. Sabi ni Corina Agsoy, 120 per kilo dito kung converted sa pesos. Ka-Coffee, samantala dyan, 60 pesos lang. So, pero medyo mataas pa rin po siya. Pero yun nga, kung ikukumpara mo sa ibang bansa, mas mahal Ka-Coffee, no? And then, hindi lang naman ang bigas ang commodity, no? Marami din pong iba. Shopee, kaya nga build a bridge, not a wall, ganon, sabi ni Shopee. Correct. Interconnectivity, importante. Ugaling Pinoy, Ka-Coffee. Lori, mama, wag sanang mabuo pa ang Marcos Duterte. Mahirap nang ibalik yung dati. Pero hoping na maayos pa ito. Wag na traidor ang Duterte, sabi ni Uno kay Tonton's Travel Vlog. Shoutout po mula Capizonda family dyan sa UAE. Uy, Capizonda apelyido mo? Tontons, taga saan po kayo? Taga Quezon? Marami akong kilalang Capizonda. Happy viewing po sa lahat ng Capizonda. Nakikinig, nandiyan po sa Gumaca, nandiyan sa Pitogo, dyan sa Quezon, dyan po sa Lopez, sa Marikina, San Mateo, lahat ng Capizonda. Happy viewing po sa inyo. Dating LP yan, si Duterte, sabi ni Uno, panahon ni Aquino, no? Dito sa Canada, naging triple na ang presyo ng bigas. Oy, pinsan pala ito eh. Oy, ingat po kayo dyan sa UAE. Sorry, sir, ibang pangalan eh. Iyan Pasensya na kayo. Tonton's Travel Vlogs, ibang pangalan eh. Ingat po kayo dyan sa UAE, kaya nagtataka ako eh, no? House de Rafera, si Butanding ang nanay, ang anay at Dalut. Sino naman yan? Gumaka po yan, taga-Gumaka, no? Kay Insan dyan eh. Tag dyan, Noel Capizonda, dyan po sa Gumaka. Shoutout po sa inyo kung nakikinig sa atin. Aaron Orsino Lamarquez, isa ka sa mga jukebox vlogger. Ay, mahiya ka naman. Gunggong ka. Wala kang ibang alam na pagkakakitaan. Halos ibenta nyo na ang dignidad nyo kay Tambaloslos. Sabi ni Aaron, ano namang batayan mo dyan, Aaron? Bakit mo na namang nasabi na binenta na naman ang dignidad? Diyan ka na naman eh. Pero welcome ka pa rin dito ha. Kung nagmo-monitor ka dito sa channel natin, sige lang, nood ka lang. Baka hindi ka pa naka-follow, Aaron ha. Click mo yung follow dyan sa taas. Click follow, like, comment ka na din. I-share mo na din itong video. At kung nasa YouTube ka, click mo na rin po ang subscribe. Punta ka rin sa TikTok. Nasa TikTok tayo. Search mo ang Ka-Coffee Break. Kawawa nga, Aaron, sabi ni Lori Mamawag. Okay. Halatang bayad yan, tong vlogger na to na si Lisa Smugs. Yan na naman ang invento ninyo. Kayo ito, itanong nyo kay Maharlika. Sabi ni Enrile, di ba? Binabayaran yan at galing pa ng China. Yun ang tanungin ninyo. Huwag nyo po kami tanungin dahil di kami binabayaran ni Lisa Marcos, ni Tambaloslos, kung sino man sinasabi nyo, Tambaloslos o kung sino man. Johnny Garna, happy viewing po sa inyo. One Piece Mower, nag-iiyakan ng mga hinayapak ng mga DDS, HIT dyan po sa Davao. Kay Edwin, di ba kulangan, happy viewing po sa inyo. Maaresto lang yan pag may basbas ng gobyerno.
As of the moment, hindi pa. Sana tigilan nyo si PBBM. Tigilan nyo, nagtatrabaho si PBBM. Diba? Kung anong issues ninyo, tumigil kayo, di ba? Kasi tingnan mo nangyayari sa inyo, bumabalik sa inyo eh. Dahil sa ginagawa ninyo eh. Nasosobrahan kayo, hindi kayo pinapatulan ni PBBM. Sige, tuloy-tuloy pa rin po kayo. Anyway, sige ka-coffee, baka di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page. Pasaya na po, click lang po yung follow dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po ang subscribe.